Nako, ito ho, at inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano na ito pong si Senator Ping Lacson ang pinakawalang kwenta na naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At binabanggit ito ni Senator Alan Cayetano na kung saan ay ito raw ho ay magaling sa pagtatakip sa katotohanan at itinatago yung mga mali. Ito ay kaugnay ng binabanggit po ni Senator Cayetano na magaling daw ho ito sa whitewashing. At yung pong teksto ho nito, yung sinasabi, parang ito'y magaling ho magtakip ng katotohanan o magaling magpaganda ng imahe ng mga isyong iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. At ayon po kay Senator Cayetano, noong si Lacson ang namumuno ng komite, umana siya ay nagdidikta ng direksyon ng investigasyon at nagpapasya kung sino ang may sala o wala. What? At sa halip ay nahayaan ang ebidensya ang magsalita. Kasi yun ho, di ba, yung mga nangyari sa nakarang Senate Blue Ribbon Committee hearing nung si Senator Lacson pa ang chairman, may ganun ho mga akusasyon Di ba, may mga eksena pa ho na parang, kung hindi po natatandaan, di ba, nagtanong si Senator Marcoleta sa isang witness yung empleyado sa bahay sa Forbes Park sa Makati. At kung saan ay lumitaw na sinasabi pag-aari di umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. So ganun, tapos lahat po ng tanong ni Senator Marcoleta, si Senator Lacson po sumasagot. Kaya yun po, naging ano rin ho yan, naging usap-usapan. At yun ho, ang binabanggit ni Senator Alan. Kaya nga sabi niya, dahil sa magaling ho mag-whitewash, kayo kung gusto nyo raw ho magpaputi, o gusto nyo ng pampaputi, pumunta raw ho kayo kay Senator Lacson dahil sa magaling siyang magtakip ng katotohanan baka may pampaputi siya. Tingnan ho natin mga kabayan, yung kanyang pahayag. Kasi ang sinasabi ho ni Senator Alan Cayetano, move on, pero paano yung banat ni Senator Ping Lacson at dinidistract daw ho yung issue na dapat, ang sabi ni Senator Alan, okay lang yung impeachment trial na yan, okay na ho yan, pero huwag kalimutan, dapat mag-multitasking, huwag kalimutan, iwanan ng Senado yung pag-iimbestiga dito po sa flood control. Kasi napaka-importante ho nito mga kababayan, hindi sa sinasabi na isang tabi itong impeachment case laban po kay BP Sara Duterte, kundi ituloy yung paglilitis, yung impeachment trial, tapos ay isabay din ho, ito hong yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala ho parang nangyayari, may mga anggulo na kung saan gusto po na isang tabi na itong investigasyon sa flood control at mag-focus dito po sa impeachment trial. Hindi po, sabi ho ni Senator Cayetano, importante na dapat pagtuunan natin ng pansin ito hong kampanya, yung issue po ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Di po ba? So ito, pakinggan ho natin. Maganda ho mga binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na kasalukuyang Senate Minority Leader. Talagang ginamit daw ni Senator Lacson yung kanyang pagiging chairman at para di umano ay magtakip po ng katotohanan. Yun po yung kanyang mga aligasyon. At sabi ho, kinakailangan ho talagang pagsabay-sabayan na lahat yan, di ba? Kung meron pong impeachment trial, laban po kay BP Sara Duterte, okay po ito. Di ba? So, tuloy-tuloy. Tapos, meron din dapat na pagkilos ang Senado, partikular po yung Senate Blue Ribbon Committee, na imbestigahan. Kasi sa mga nakaraan, ikinumpara nga ho ni Senator Cayetano, ito ho nga pamumuno ni Senator Ping Lacson. Noon ho, yung mga naging chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, ba? Si Senator Richard Gordon, binabanggit yan na medyo ang mga reklamo lang ho, parang hindi agad na, parang nahihirapang makasingit o makapagsalita yung ibang mga senador kasi talagang napakahaba po ng mga pahayag ni Senator Gordon. Pero sabi ho ni Senator Cayetano, pero pag ikaw ay nagbigay ho ng rekomendasyon o suggestion kay Senator Gordon na itong taong ito imbestigahan, napakabilis ho, pinapatawag ka agad. Wala nang question. Dito po kay Senator Lacson, talagang pag alam niya ho na parang may tatamaan sa administrasyon, di umano, sinasabi at hindi pinapansin. Diba, kung niyo po matatanda, ang dami po ng mga panawagan tulad ng Senator Marcoleta na kung sana sabi niya, hindi, panawag natin itong si Yusek Bersamin. Kung sino-sino pa lahat ng mga posible may kinalaman at yung mismong binanggit po ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech. Ang dami ho ng mga membro ng gabinete, mga opisyal ng Malacanang, sa DBM lahat, na sinasabing involved dito sa flood control scandal na ito. Pero nagulat ho, may mga suggestion ay patawag, hindi po pinatawag Okay, ang nangyari, parang sabi nga ni Senator Cayetano, komite di absuelto ang nangyari sa Blue Ribbon Committee na nooy pinamunuan ni Senator Lacson. At dito nga ho, bukod kay Senator Gordon, binanggit rin niya si Senator TG. Siguro natatanda niya, TG Ginggona. Chairman ho siya ng Blue Ribbon Committee, maraming araw po nagalit sa kanya kasi yung issue na yung sakto ay pumutok yung dito po kay Napoles, di ba? Kasi ang dami po mga senador ang tinamaan doon at di ba nakulong din noon sina Senator Enrile,
Senator Bingoy Estrada, si Senator Bong Revilla, di po ba? Marami po at may mga kongresista rin po no, na nakasuhan po roon at di ba, nakulong. So doon ho talagang matindi ho lahat ho ng mga pwedeng pinapatawag ho lahat at pagdating doon sinusundan ho ang ebidensya. At maging ito si Senator Alan Cayetano, nung naging chairman din daw po siya ng Senate Blue Ribbon Committee, wala namang may nagreklamo. So dito ang ginagawa sa mga nakaraan na chairman ng Blue Ribbon Committee, yung ebidensya sinusundan. Ako bayan. At pag merong mga testigo, talagang hinahalukay po yung sinasabi ng testigo at sinusundan yung ebidensya. Pero sa pumuno raw di umano ni Senator Lacson, ang ginagawa ko mga kaubayan, parang pinapatay ang ebidensya at ang iniimbestigahan yung nagsasabi yung testigo na may ebidensya. No! So baliktad dapat ang ebidensya, wala ang pakialam kung sino ka man nagsasalita. Pero kung yung salita mo, yung iyong testimonya ay may laman, doon dapat mag-focus. Pero mali. So ganun daw po nangyari. Yan po ang pahayag, no? At pananaw ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya niya naihambing sa ibang mga naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi banat daw ho itong si Senator Lacson na kung saan ay ikinumpara siya sa mga naging Senate President. Sa mga nakaraan, itong si Senator Alan Peter Cayetano, ikinumpara sa mga nakaraan kay Senator Chis Escudero, Vic Zubiri, itong si Senator Tito Soto at Win Gatchalian. So pinagkukumpara. Sabi ho ni Senator Alan Cayetano, sige, kukumpara rin kita sa mga naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya yun, sabi niya, committee di absuelto. Mahilig ka sa whitewashing. Nagtatakip ng katotohanan. Yun po ang mga paratang ko ngayon ni Senator Cayetano. Kasi, buhay kasi, alam niyo ho, nang simula nung dapat ho, tapos na ho yan tahimik na sina Cayetano at yung nasa minorya na. Pero panayang banat ho ni Senator Ping Lacson Diba, nakuha na nga nila yung mayorya. Yun, kaya gumaganda rin itong si Senator Alan Cayetano. So talagang kumpiit. Pero alam niyo, pinaka-importante ko dito mga kababayan. Ako ho ay sumasang-ayon dito kay, bilang taxpayer sumasang-ayon dito kay Senator Cayetano na dapat tuloy-tuloy ang investigation. Okay po, ituloy ho yung impeachment trial laban ho kay BP Sara, pero ituloy din ho ang investigasyon dito po sa flood control scandal na ito. Mga kababayan, ang dami ho ng mga kababayan natin na naapektuhan, yung mga namatayan, ang dami ho ng mga nasira ng mga ari-arian, yung kanilang kabuhayan, di po ba, at iba nakatroma. Tapos ngayon, panahon na naman ng tag-ulan dito po sa ating bansa. Dami na nga ho, biruin mo, wala namang bagyo, biglang lumakas ng ulan, binabaha. May nakita pa ako sa, isang araw, bata ho talagang nasa eskwela na lumulusong ho, nasa na hanggang bewang, hanggang dibdib na ho yung tubig baha So yung mga ganon, at syempre kapag may mga ganyan tayo na nakikita, lagi po natin naaalala, ito hong napaka-anomalya na flood control scam na ito. Scandal na ito mga kababayan, kasi may sa 1.5 trillion pesos ang halaga ng pinag-uusapan ko rito mga kababayan. Hindi pa pwedeng isang tabi, kaya nga naihambing nga ni Senator Cayetano sa sakit na TB, yung tuberculosis, na sa mga nakaraan ho, na yung ibang mga pasyente, na kapag bumuti po yung kanilang pakiramdam, hinihinto na po yung pag-inom ng gamot kaya pag bumabalik, tapos pag bumalik, inom ulit, wala na, hindi na tatanggapin ang kanyang katawan kasi diba, naiiba po. Ganyan din ho, sabi ho, ni Senator Cayetano na, ang sabi niya, dapat ho ay magtuloy-tuloy, huwag hong palagpasin sa administrasyon ito at makalimutan itong nangyari sa flood control scandal na ito. Siguro naman, dapat naman ako bilang isang taxpayer, ay dapat po ay may managot at magkaroon po ng hustisya ang lahat po ng mga mamayan. Kasi pera ho natin lahat ito, pinag-uusapan trilyong piso, na sana po ay kung na-gastos po ng tama, wala na ho tayong baha. Di po ba? Alam niyo ho, kapag wala akong baha, kahit na umuulan, yan po yung makatutulong para mas maging produktibo ang mga Pilipino. Siyempre, kahit na bumabaha o malakas ang ulan, walang baha, papasok sa eskwela, sa kanilang trabaho, wala pong malalagay sa palag ng alanganin na panganib na pwedeng mamatay, masugatan o masaktan, mawala yung ari-arian. So ganun ho mga kababayan. Talagang dapat ituloy po itong investigasyon. At maganda na, umpisa na nga ho, diba, ng Blue Ribbon Committee nung sila po ay nakaupo si Senate President Alan Cayetano, bagamat sinasabi, hindi raw po yun hindi raw po yun legal. Pero sana po ituloy. Pwedeng may impeachment trial, tapos may investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, di po ba? Kayo ho sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano ho ang masasabi nyo dito ho sa usaping ito? Kasi sabi ho ni Senator Cayetano, ito hong si Senator Lacson, ang pinaka walang kwentang naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil siya po ay ginawa niyang komite di absuelto yung Blue Ribbon at mahilig po siya sa whitewashing o pagtatakip sa katotohanan.
Kaya nga sabi, parang biniro niya, gusto niyo ng pampaputi. Kasi whitewashing whitewash eh. Punta raw kayo kay Senator Lacson.